Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maaasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Filipino community sa Ukraine naghahanda na sa posibleng paglikas sakaling lumala pa ang tensyon doon. Kinuha po ng composite team ang mga contact details po ng mga Pilipino, kanilang mga cellphone numbers, email addresses, para kung ano man po ang maging mangyari ay kung kailangan po i-mobilize, ay madali po makakontak itong mga kababayan natin doon. Komisyon on Audit aminado hindi pa makasuhan ng mga government officials na sangkot sa 5 billion peso unliquidated cash advances. Malacanang hands-off sa mga mababatas na sangkot sa pork barrel scam kahit kalyado pa ng administrasyon. What we have always maintained is that where the evidence leads, DOJ will investigate. Pilipinas, posibleng atakihin ng mga bansang kalaban ng Amerika ayon sa Kamara. Kabalitang negosyo natin, Eastern Visayas, nangunguna pa rin sa produksyon ng kamote. At balita sa ibayong dagat, search operation sa Malaysia Airlines sa bahagi ng South China Sea, itinigil na. 2 posibleng direksyon ng eroplano patuloy na tinitingnan ng mga otoridad. RMN News, ang nationwide balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ng Martes, Marso 18, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod, at DXDR 981 RMN Dipolo. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga #1 AM radio station sa buong bayan. RMN News Panahon. The weather today, mga kasama na nanatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa silangang bahagya ng Mindanao. Sa kabila po nito, ayon sa Pag-asa, magkakaroon pa rin ng mahinang pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog sa rehiyon ng Caraga, Davao at Northern Mindanao. Sa ngayon ay mababa po ang tsansa nitong maging bagyo. Tinutumbok ko na naturang sama ng panahon ay ang Northern Mindanao. Bukas o kaya po ay mamayang gabi nasang papasok ng PAR ang LPA. Samantala'y nararamdaman pa rin sa bansa ang amihan o yung Northeast Monsoon at hindi pa rin panahon ng tag-init. Makakaranas pa rin ang pulo-pulong mahinang pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at may gale warning sa Eastern Seaboard ng Southern Luzon maging sa Visayas at Mindanao. Naghahanda na ho ang mga miyembro ng Filipino community sa Ukraine sa posibleng paglikas sakaling tumindi pa ang tensyon sa nasabing bansa. Sa interview ng RMN kay bagong talagang Foreign Affairs spokesman Charles Jose, bumuo ng composite team ang DFA at DOLE at nakipag-usap na rin sa mga Ukraine-based Filipinos sa Kiev noong Marso 16 upang talakayin ang political at security situation sa Ukraine. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Russia Alejandro Mosquera ang nasabing pulong at tinalakay ang mga kakailanganing paghahanda sakaling lumala pa ang krisis sa naturang bansa. Umasa naman ang DFA na sa pamamagitan ng isinagawang pulong ay mabilis na makukontak ang mga Pinoy na nasa Ukraine sa kabila pa rin ng nararanasang kaguluhan doon. Tiniyak din ng gobyerno na nasa maayos na kalagayan ng halos 200 mga Pilipino na karamihan ay nagtatrabaho bilang mga household workers. I'm sure lahat po kasi ng mga foreign service posts natin, mga embassies at mga consulate general ay meron po mga contingency plan yan kung paano po matutulungan ang ating po mga kababayan in case of emergency situations. So I would imagine ito pong pagpupuno sa Kiev ay kinuha po ng composite team ang mga contact details po ng mga Pilipino, kanilang mga cellphone numbers, email addresses, para kung ano man po ang maging mangyari ay kung kailangan po i-mobilize, ay madali po makakontak itong mga kababayan natin doon at mabibigyan po sila ng instruction
kung ano po dapat nilang gawin. Una nang itinaas sa level 2 ng DFA ang crisis level sa Ukraine sa harap ng umiigting na tensyon kung saan sa ilalim ng babala, pinapayuhan ang mga kababayan na iwasan muna ang mga non-essential movements sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga sentro ng kaguluhan talaga. Problema sa dokumento ng mga OFW sa Ukraine ay naayos na ng Philippine Embassy. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Inaayos na rin ng Philippine Embassy sa Ukraine ang problema sa mga dokumento ng ilang OFWs doon. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng paglilikas sa mga Pilipino sakaling lalo pang lumala ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa ngayon ay 198 lamang ang mga Pinoy sa Ukraine. Una na ring pinulong ng mga tauhan ng embahada ang 40 Filipino community leaders sa Ukraine bilang bahagi ng paghahanda. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headline. Aminado mga kasama ang Commission on Audit na matatagalan pa bago nito maisasampa ang kaso laban sa may 100 na mga government officials kaugnay sa sinasabing unliquidated cash advances na pumalo sa mahigit 5 bilyong piso noong taong 2011. Ang kay COA Chairperson Grace Pulido Tan, malawak at marami pang dapat ayusin lalo na't ang mga sangkot mula sa mga government officials, ang government agencies, NGOs at civil society organizations. Unang inihayag ni Tan na ang kwinakusyong pondo ay labas pa sa mga government funds na nasangkot sa kontrobersyal na multi-billion peso pork barrel fund scam. Dagdag pa ng opisyal, nakipag-unayan na rin sila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa ginagawang investigasyon. Bagamat tumangging tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga opisyal na yan na sangkot sa iskandalo, pero inamin ni Tan na may ilan sa mga ito ay nakalagkad na rin ang pangalan sa manumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ng Malacanang na hindi po idedepensa naman ito ang mga mababatas na nasasangkot sa pork barrel scam kung mayroong mga ebidensya magtuturo sa mga ito. Paliwanag ni Lacerda na tila ang prinsipyo ng Administrasyong Aquino na nakabatay sa ebidensya ang paglutang ng katotohanan para mapanagot ang mga sangkot sa usapin. Ito'y matapos lumabas ang report na 83 na mambabatas umano ang naglagay ng kanilang pork barrel sa National Agribusiness Corporation kung saan karamihan sa mga pondo ay nakuha ng mga peking non-government organizations. Sinabi rin ni Lacerda na marami na sa mga mambabatas na isnasangkot sa pork barrel scam ang kinasuhan na ng Justice Department. Subalit, hindi raw nakikialam ang palasyo kahit may ilan sa mga ito ang sinasabing kaalyado ng administrasyon. What we have always maintained is that where the evidence leads, the DOJ will investigate. So we will leave it with the DOJ to assess and evaluate those cases that you referred to. And we've always stated that, again, where the evidence leads us, that the DOJ will investigate. And also the fact that we already have an ally where a case has been filed against him. So that should douse any suspicion or fear that government is set to protect its ally. Maliban dito ay nilinaw din ni Lacerda na ang anomalyang ito ay nangyari noong 2007 hanggang 2009 kung saan hindi pa anya Pangulo sa Aquino kahit hindi mo dapat kaladgarin dito ang administrasyon. And a number of these people during that time belong to different parties. So it is not the affiliation of the present time, but rather during the time when this audit was conducted. And this is precisely the audit of 2007 and 2009. So again, these are events that happened prior to the administration. And so we certainly still maintain the belief that where the evidence leads us, then let's go there. Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Investigasyon ng SADAP inihaanda na ng Senado. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Nakakasana ang gagawing pagdinig ng Senate Finance Committee ukol sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP Fund. Ayon kay Finance Committee Chairman Senator Francis Chis Escudero, 3 magkakasunod na hearings ukol dito ang kanilang inihahanda at pangunahing imbitado syempre ang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Sa ngayon ayon kay Escudero, hiniling na nila sa DBM ang mga dokumento ukol sa DAP Fund na magbibigay liwanag kung ano ba talaga ito na sinasabing ginamit na Executive Department na pansuhol sa mga kongresista at senador para paboran ang impeachment complaint kay dating Chief Justice Renato Corona. Pagdating naman sa issue ng pork barrel scam, sinabi ni Escudero na bahala na si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator T.G. Ginggona na magdesisyon kung mag-i-issue ba siya ng partial committee report o aantayin itong lubusang matapos ang mga pagdinig. Kontento din si Escudero sa nagiging pag-handle ng Senado sa mga pagdinig ukol sa pork barrel scam kung saan
saan napakinggan naman ng taong bayan ang pahayag ng mga testigo sa kontrobersiya at nabigyan din anya ng pagkakataon na sumagot yung mga nasasangkot. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Pilipinas po ay posibleng atakihin daw ng mga bansang kalaban ng Amerika ayon sa Kamara. Kasama natin sa balita, Kondibata. RMN Report. Isinusulong ng 2 kongresista na gawin ng batas ang random drug test para sa publiko kasama ang mga estudyante. Sa ilalim ng House Bill number 3698 na Cagayan de Oro Representative Lucas Rodriguez at Abante Mindanao Representative Maximo Rodriguez, dapat nang palitan ng sistema ng mandatory drug test hindi ito epektibo. Base umano sa records ng PDEA, sa 14 na milyong sumailalim sa mandatory drug test sa iba't ibang laboratorio sa buong bansa ay 0.006 lamang ang nagpositibo. Sa panukala ng magkapatid na Rodriguez, random drug test na ang gagawin sa mga estudyante, high school at kolehiyo, gayon din sa mga kumukuha ng lisensya sa pagmamaneho, lisensya ng baril at permit to carry firearms outside of residence. Gayon din ang mga pribado at pampublikong opisyal at empleyado, pati mga sundalo at polis, pati miyembro ng iba pang law enforcement agencies. Hindi rin ligtas sa random drug test ang mga kandidato sa alinmang halal na posisyon at yung mga naitatalaga sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Condebatak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Iloilo, walang pasok ngayong araw kasabay ng selebrasyon ng Liberation of Panay. Sama natin sa balita live mula doon si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Isang non-working special day sa Panay at Romblon ngayong araw dahil sa paggugunita ng Victory Day ng nabanggit na mga isla kasama na rito ang Iloilo, Rojas at Isla ng Guimaras base sa Proclamation number 430 na inisyo ni former President Corazon Aquino noong July 1989. Ginugunita ang kagitingan at katapangan na ipinakita ng mga veterano noong March 18, 1945 kung saan naglunsad ng final assault ang Panay Guerrilla Forces laban sa Japanese Imperial Armed Forces noong World War II. Kaugnay nito, 600 veterano mula sa isla ng Panay, Guimaras at Romblon ang makikiisa sa paggugunita ng 69th anniversary ng Liberation of Panay and Romblon sa Balantang Shrine sa Haro, Iloilo City. Magsisimula ang programa alas 7:30 ngayong umaga sa isang flag ceremony at wreath laying. Isa sa mga panauhin na nasabing seremonya ay ang National Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office ni si Honorable Ernesto Carolina. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Charm Gabileo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Armed Forces of the Philippines pansamantala pong tumigil sa pagtulong sa paghanap sa nawawalang Malaysia Airline. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Itinigil pansamantala ng Armed Forces of the Philippines ang pagtulong nito sa paghahanap ng Malaysian Airlines MH370. Ayon kay Defense Secretary Volker Guzmin, ikot na kasi ang mga lugar na malapit sa teritoryo ng bansa na maaaring pinabagsakan ng eroplano. Ilang beses na anyang nagpalipad ng C-130 plane, subalit walang nakita ang mga tauhan ng Philippine Navy. Nagsimulang umayuda ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanap ng eroplanong kasunod na rin ng pakikipag-ugnayan ng Malaysian AFP. Sinabi ni Guzmin na maaari naman muling tumulong ang AFP sa paghahanap kung may makikitang clue na nasa bahagi ng teritoryo ng bansa ang nawawalang eroplano ng Malaysia. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Naunguna pa rin ang Eastern Visayas na kinabibilangan po ng Leyte at Samar sa produksyon ng sweet potato o kamote. Ito ay sa kabila ng pinsala idinulot ng bagyong Yolanda sa nasabing mga lalawigan. Umabot sa halos 530,000 metriko tonelada ang produksyon ng kamote sa Eastern Visayas noong 2013. Bunso dito ng pinalawak na mga taniman at mga ani ng kamote sa bahagi po ng Negros Occidental, Zamboanga del Norte, maging sa Lanao del Norte, Compostela Valley, Davao City at ang probinsya ng Surigao. Ayon sa Bureau of Agricultural Statistics, ang panahon sa unang bahagi ng 2013 sa Mimaropa naman at sa ARMM ay nakatulong sa pagtaas ng ani ng kamote. RMN News Abroad. Itinigil na ho ang search operation sa may South China Sea. Kaugnay ito ng pahayag ng Malaysia
na nakalipad pa na mahigit 7 oras ang eroplano matapos mawala ng komunikasyon. Ayon kay Malaysia's Acting Transport Minister Datuk Seri Hamuddin Hussein, lumalabas na ang huling komunikasyon ng Flight 370 ay nag-U-turn at posibleng lumipad patimog kanluran o hilagang kanluran. Sa ngayon ay 2 direksyon ang tinitingnan ng mga otoridad. Una, yung Northern Corridor na muna border ng Turkmenistan at Kazakhstan hanggang sa Northern Thailand. Ikalawa, ang Southern Corridor na mula Indonesia hanggang sa Indian Ocean. As soon as we verified and corroborated the new satellite information as to the possible last known whereabouts of the aircraft, we recalibrated our search efforts to the northern and southern corridors as announced by the Prime Minister. Over the past 2 days, we have been recalibrating the search for MH370. It remains a significant diplomatic, technical and logistical challenge. Malaysia is encouraged by the progress made during such a short period of time, and we are grateful for the response by the heads of governments that we have spoken to, all of whom have expressed a commitment of assistance. With support from our many international partners, this new phase of the search is underway. Unang itinanggi ng Afghanistan, Pakistan at India na dumaan sa kanilang airspace ang eroplano. Samantala, iniimbestigahan na rin ang huling mensahe mula sa eroplano na "Alright, good night", na posible manong nanggaling sa nagpatay ng komunikasyon nito. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Martes na tayo, March 18, 2014. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na po dyan sa nakasama Michelle Mesias at sa Sinoy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Huwag panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Of course, thank you, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Sama niyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras o mga katatak ay tatak alas 7:17 ng umaga na. RMN